Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos tanggalin ng mga pulis Davao Mayor Baste Duterte. Posible di umanong maalis sa pwesto. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kumakailan nga lamang sa isang balita, pinalitan ng mahigit sa 40 na kapulisan sa Davao City. Ang administrative relief na ito ay may kaugnayan sa kasong war on drugs sa lungsod ng Davao City, kung saan ilang drug personalities ang nasawi. Bahagi lamang umano ito ng procedural due para sa transparency at accountability ng kanilang mga public officer. May sapat aniya silang batayan para ipatupad ito. Tiniyak ng PRO 11 na magiging patas ang gagawing investigasyon sa isinagawang war on drugs sa Davao City at maaari di umanong maibalik sa pwesto ang mga nirelieve na pulis kapag napatunayan na wala silang kasalanan sa pagkasawi ng ilang mga drug personalities. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang tila may malaking tanong kung bakit sila napalitan na tila wala di umanong klarong dahilan. Kaya pinagdududahan tuloy ng ating mga kababayan ang Marcos administration na baka isunod di umano nila ang mayor ng Davao na si Mayor Baste. Dahil matapos nga ang pagpapalit ng mga pulis sa Davao, agad-agad namang sumulpot ang balitang ito na nasa Lacson Checkpoint sa Kalinan District sa Davao City may nahulihan ng ipinagbabawal na gamot na nagkakahalaga daw ng 14.4 million pesos. Pero ang tanong ng taong bayan, bakit daw ang nahulihan unidentified daw? Na tila nakakapagtaka. Bakit unidentified ang nahuli? Baka drama lamang daw ito. Baka matulad sa nangyari noon sa Batangas na ayon sa ilan ating mga kababayan na baka di umano pinagmumukha nilang masama ang Davao para mas mukhang maganda ang ginawang war on drugs ng administrasyon ngayon na walang nasawing buhay di tulad di umano ng dating administrasyon. Samantala, tila hinamon na ni Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos at ang DILG Secretary na si Benhur Abalos na patunayan nilang nasa batas na katarungan ng pagpapatanggal nila 40 pulis na nagpatupad ng Dragon War sa lungsod ng Davao. Sa kanyang naging pahayag, tahasan itong sinabi ni Mayor Baste na masama ba daw ang labanan ang ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas, lalo't alam naman raw na marami na itong pinitil na buhay at pangarap ng mga kabataan. Labag nga raw ba sa batas na protektahan ang kanyang nasasakupan laban sa mga taong halang ang kaluluwa na nalulong ang utak dahil sa ipinagbabawal na gamot? Dahil kung ito ay naaayon sa batas, ilagraw ang administrasyon, may itinatago ba daw sila? Mas marami pang dapat unahin na problema ang Pilipinas. Bakit inuubos ang pondo ng bayan sa pagpigil na puksain ang ipinagbabawal na gamot? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, drama-rama na naman, baka kinuha lang yan sa bodega, pinatakas pa yung may dala. Isa ito dapat tutukan sa Senado dahil very questionable ang mga suspect.
na nagdadala ng mga ganitong halaga ng droga. Tapos proud pa ang gobyerno na walang nasawi sa operasyon. Dinadrama lang tayo ng gobyernong budol. Pagkatapos nito, ipasuspende si Baste at kakasuhan nila. Panahon na siguro magalit na ng husto ang taong bayan. Siguro ginawa nila ito para ganun magkagulo ang ating bansa at doon isa ilalim na rin tayo sa martial law ni PBBM. Madali lang to maideklara kasi sa kanyang kongreso gagawa sila ng magpapainit sa sambayanan para maisakatuparan niya ang mga balak nila. Saan ka nakakita na 14 million worth of shabu tas unidentified yung nahulihan? Ano namang drama ito? Nakakahuli ng shabu pero yun hindi talaga mapapatay dahil wala. Nako, baka planted yan katulad na nangyari sa Batangas. Gusto lang nilang masira si Mayor Baste. Gusto siguro nilang alisin sa pwesto. Wag naman sana. Ang UI naman ang administrasyon ngayon. Pag hindi sumunod sa kanilang gusto, ipapatanggal agad. End quote. May mga possibilities na isususpend si Mayor Baste ng Davao. Mga kababayan, hindi naman to bago. Diba? Ito yung ginagawa talaga ng bangag na gobyerno kasi nga natataranta na sila. Diba? Kinakabahan na sila na malapit na silang biyakin ang mga jungo na mga jutang ginines na mga yan. At gawin nila. Okay? Gawin nyo. Tanginan nyo mga hayop kayo, mga bangag. Okay? Gawin nyo yan nang malaman ninyo ang yung galit ng taong bayan sa mga ginayupak ninyo. Diba? Sinuspend nyo si Governor Hubahib, si Mayor Rama. Okay? Ang mga police, okay? Ang mga general, yung mga tao sa government, yung mga government workers na pinagtatamnan nyo ng kaso kapag nakita nyo kritiko. Diba? Puro kayo bangagan. Wala na kayong magawa sa buhay ninyo kundi ang mag-trip kasi nga bang-bangag yan. Mga palangga. Sobra pa sa silent martial law, happy go comfy. So dahil nga nakikita nila yung effect ng maisog rally ng mga supporters pa rin ng Duterte. But again, this is not about Duterte. This is not about yung mga kritiko about ginagawa ng mga bangag na ito sa inyo. Ito lamang ay pagpapakita, mga kababayan, na wala na sa tamang direksyon ang mga buwakan ng inang mga bangag na ito. Pinagtitripan nila. Okay? Pinagtitripan nila yung gusto nilang pagtripan. Illegal suspension yung tawag sa mga yan. Walang due process. Diba? At meron yang pananagutan yung gobyernong ito. Pananagutan, paglabag sa batas, maaring pag-aklas ng taong bayan para mas mapabilis ang paglubog nyo sa kumunoy na mga ginayupak kayo. Okay? Corruption, bribery, extortion, lahat na ng klaseng paglalapasipangan ninyo sa batas, criminal ang dapat, high crime ang ginagawa ng gobyerno ito. Yung suspension, yung pagsususpend nila sa mga mayors, governors, pagtatanggal nila sa mga government employees sa kanilang mga trabaho. Actually, walang panama yan sa pagkidnap ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas sa mga bata sa Turkey. Ano ang masahol? Yung pagsuspend sa mga mayors o yung pagkidnap sa mga bata ni Liza, ni Marcos, ni Chua, ng DOJ, ng DFA? Mas masahol yun. So, yung mga balita na possibly hindi umano na isusunod nila si Mayor Baste. Tignan ninyo para magkaroon ng public backlash at nang hilahin ang mga boto ninyo dyan, mga inayupak kayo sa gobyerno, kayo nila tambaluslos. Kaya nga mga kababayan, tigabi ang vlog natin is all about, di ba, pumunta sila sa Tagum, namigay ng mga ayuda, ang press release is ganito, kunyari, 10,000, 5,000, pero ang ibibigay, may nabasa nga ako, 500 lang ang binigay, papipirmahin nila yung mga tao, na kunyari, tagtanggap ng 5, 2, 3, yung pala, barya lang ang binigay ng hinayupak na gobyernong ito. So supposedly, mga kababayan, kapag mga ganitong panggigipit, dapat nga ang Congress at Senate nakikialam. Pero halos hawak na nila sa liig. Itong, sabi nyo nga, digital martial law. Pati ang mayor sa Valencia, Bohol, na-suspended. Oh yes, sa Bohol, yung sa recently. Okay? Sabi ni Eljo Visto. Marivic Tajama, thank you mga palangga. Okay?
Ang hirap kasi ng NPA, ang hirap kasi yung NPA, Media, Senate, and Congress ko, puro kurap kaya kahit rally, evil prevails. Well, huwag ka mawawala ng pag-asa. Okay? Tate ko, tate ko. Okay? May hangganan yung mga nayupak na to. Matatapos din ang, okay? Matatapos din itong mga katarantaduhan na to. Elected itong mga mayors na ito na kung titignan ninyo, walang kakarapatang mag-suspend ang buwaka ng inang Liza Tanas at Bangag dahil binoto sila ng kanilang mga constituents. Okay? Pero, ang gagawin nila, gagawa ng fabricated crime, fabricated story, allegation, at kung ano-ano pa para matanggal nila kung sino ang gusto nilang tanggalin. Wala po yung pinagkaiba dito sa ginawa, kapopost ko lang, actually, ay, tingnan lang natin to ha. Pinuntahan natin ang page ni Liza Tanas. Okay? Kung kaya nila sa likod ng camera na hindi yung nakikita ang gumurgur, magsindikato, magmafia, mag-smuggle, lahat na. Ito nga mga kababayan, no? Oh, tignan mo. Oh, yung kay Liza Tanas na pinakita natin ko ito kagabi. Pero ito yung na-miss ko. Pinakita natin yan kanina pala, na mga bots yung nag-bots yung, ay, hindi pala tayo nakano, mga bots yung nagko-comment. Pero ngayon, we'll see kung makikita natin to. Okay. Maharlika, tira sa Boljakan. Okay. Kapopost lang natin to ngayon. Okay. Here. Okay. Itong, ito na lang pala. So anyway, nakadalawang screen pala tayo. Alright, tingnan natin to. So ngayon mga palangga, dito na lang pala. So, ito mga likers ni Liza. Nakita niyo mga likers niya? Oh, mga Vietcong, mga Vietnamese. Automated likers siya. Hindi natin na-discuss kanina yan. Okay? Oh, mga fabricated na AI bots. Mga papuri na, tignan nyo. Puro mga Vietnamese yung kanyang likers. Wala po yung pinagkaiba sa fabricated crime, mga smuggling, at kung ano-ano pang ginagawa ng kasamaan nitong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kung kaya nilang harap-harapan na magbayad ng mga Vietnamese, sabi ni Rayster, peking engagement kasing peki niya. Exactly. Kung kaya niyang pekiin, Rayster, okay, yung mga engagement, yung mga automated likers, yung mga AI, yung mga bots na comment para lang maipalabas na tuwang-tuwa sa kanya ang Pilipino. Harap-harapan ito, again, 5 million pesos according to our source, ang binabayad ni Liza Tanas dito sa page pa lang niya. Wala pa pong kasama yung kay Marcos Jr., wala pa yung kasama dyan kay Presidential Communications, yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, yung kay Tambaloslos, yung kay Abalos, wala pa yung mga fabricated or automated likers ng mga AI bots, mga palangga ng pulboronic admin na ito. So kung ito, harap-harapan na ipinapakita sa inyo, parang ganito yan eh, harap-harapan na gumugurgur sila ng tao. Nagbabayad sila ng mga AI bots sa mga Vietcong, na mga peking, mga page or